Okay, ayan. So, nailagay ko na po, nais-send ko na po sa ating mga kaibigan about dito sa pagla-live natin. Okay, so we're gonna start first. Ano ba yung nangyari nung isang araw dito po sa Caracas, Venezuela? Unfortunately, hindi naman po kinidnap, pero meron kasi po siyang warrant of arrest dito po sa United States, sa New York, dito po kay, President Nicolas Maduro. So pag-uusapan po natin 'yan today at bibigyan po natin ng pagpapaliwanag, ano ba nangyari, paano ba 'yun simula. Para mas lalo natin maintindihan, magsisimula muna tayo hello Kuya Dens. Magsisimula muna tayo sa ano ba ang meron sa Venezuela? Bakit ba ito naging issue at bakit ba kinailangan ito na gawang aksyon ng bansang Amerika at kinailangan nilang kunin si President Nicolas Maduro at dalhin dito sa State of New York. So first muna, para magkaroon tayo ng konting knowledge, Venezuela po or the country of Venezuela is the largest known oil reserve sa buong mundo. Mas malaki pa po ito sa Saudi Arabia na nag-i-import ng oil at nagbebenta sa buong mundo. Nasabi po na ang Venezuela po ay isa sa pinaka-richest country in Latin America magmula pa po noong panahon ng 1990s dahil nga po dito sa mga oil reserves niya. Sinabi dito based on my research, 1973 po, Venezuela, ito daw po yung panahon na kung saan po ang baba ng inflation rate at ang kanilang pagboto daw po ay ah, parang katulad din po ng Pilipinas, it's on democracy. Noong panahon na po yun, noong 1973, ang presidente ay si President Chavez. So nung siya po ay bumaba, noong panahon po ng 2013, Venezuela po ay under the regime of President Nicolas Maduro. Kung titignan po natin ang mga datos na ating nakuha dito, sa panahon po, I think 2000, ang GDP ng Venezuela ay around 40%. At ang inflation at ang nakalagay dito is, ang inflation rate niya ay, total of, 17.3% mula 2008 to 2022. Inflation rate po ay tumalon ng 196%. At noong January 2019, base sa datos na ating nakuha, by 2017, ang utang ng bansang Venezuela ay $105 billion at ang kanilang reserve na pera sa kanilang bangko ay $10 billion. Dumating po ng 2018, ito po yung second year after ng second election sa Venezuela. Nagkaroon po ng utang ang bansang Venezuela ng $156 billion. Nung panahon ng 2019, meron daw po silang reserve na bumaba ng $8 billion. So bakit ko binibigay yung konsepto na yan? Para po maintindihan ninyo po kung gaano kagrabe yung sitwasyong pang-ekonomiya ng bansang Venezuela. Kaya po, noong nakuha si Nicolas Maduro nung isang araw, marami po mga Venezuelan, even my friends here in America, kasi tumira po ako sa Florida, sila po ay nagre-rejoice. Meron po ko papakitang graph sa inyo. This is by the Banco Central de Venezuela, by the Banco Central de Venezuela from Cato Institute. Yung inflation rate ng bansang Venezuela. Lumalagay po dito sa graph na ito, kung makikita niyo po diyan. By 2012, ayan, 2012 to 2016, inflation rate nila is 19%. 2006 ba? Ayan, 2012, yan. 2012 to 2016, inflation rate ng Venezuela ay 19%. Pero nung dumating yung 2017, nakikita niyo po itong number, 946% ang inflation rate nila. Mobo yung inflation rate nila. Kaya po dito sa bansang ito, makikita niyo po, and if you will search the videos, sako-sako yung mga pera nila, perang papel na wala pong halaga. Tapos um, dumating po sa punto na yung kahit yung pera nila na ring halaga na sinusunog na nila ang gatong. Kasi wala na talaga eh. Ito yung mga datos at ay papaliwanag ko po sa inyo paano sila
napunta sa ganong sitwasyon. So, nakita na natin ang inflation rate, ano? Isa pang datos na gusto ko ipakita po sa inyo. I think mas makikita dito sa iPad ko. Kasi gusto ko pa ipakita sa inyo muna yung mga numbers before we start talking about this. So, inflation rate, ano? Pangalawa, consumer price index. Magkano naman yung average total price ng mga kinokonsumo? Lumalagay dito that the consumer price index po noong 2012, ang average price ng mga bilihin nila is less than 500 bolivars or I think dollars. Pero tumaas ito noong taong 2016 po siya from less than 500 to $2,146.10. Gross domestic product per capita ng Venezuelan in bolivar kasi yun yung currency nila. So by the year 2012 yung currency nila, and this was made around 2017 by the International Monetary Fund. Then, ito po yung pinakamatindi. Murder rate sa Venezuela per 100,000 cases. Dito, 2012 sa bansa nila. And a lot of people are saying kahit sa international media nila that dapat hindi ito ginawa sa bansang Venezuela dahil president yun. Yun ang nagli-lead sa country. Pero what he is doing is a form of oppression by being in power. Po, kaya ko nasabi yon, there is a reason why I started everything in all perspective about numbers. Kasi gusto ko pong maintindihan ninyo that the country is already on lifeline. Kumbaga, Jews, lalo na yung mga mahihirap, they don't have their own benefits. They don't even earn money for them to even buy bread. They need to go to black market. And I'll explain to you further about this. So sabi dito, noong panahon ng 2016, meron po ng isang survey sa lahat ng mga Venezuelan. Ang tanong dito, or well, resulta na to kasi ang tinatanong dito is if they wanted Maduro, their president, bumaba sa kanyang pwesto. Almost close to majority, 80% po, noong October 2016. 80% majority of them voted for him to be removed. Bakit daw po? Kasi lumalabas po dito yung history ni President Nicolas Maduro. Magsisimula tayo sa panahon na siya'y nagsimulang magkaroon ng intensyon to be on power. Sabi dito, yung culmination ng pagiging presidente niya nag-stem doon sa kanyang number one goal, to centralize yung kapangyarihan sa Venezuelan government towards him. Paano niya naisip yon? Una, ginamit niya ang legislation, yung National Assembly ng Venezuela. Then second, tinira niya yung Supreme Court ng Venezuela. And papaliwanag ko sa inyo kung bakit merong connection sa pupwedeng nangyari sa atin kung hindi si Marcos ang naging presidente ng Pilipinas. And I wanted you to understand this because this is very important. At meron pong pagkakahalin tulad ito sa maaring nangyari kung hindi ho naging presidente si Marcos. Okay? Alright. Ano ba yung political ambition ni? Babalik tayo sa December 2015. Remember guys, we started on his thinking about centralizing power towards him. So in 2015, bago po siya maihalal, kasi po ang nangyari po doon sa dating presidente ng Venezuela, President Chavez, unfortunately namatay sa kanyang sakit. Ang sumunod po na hinirang na papalit sa kanya, ang sabi nga nila is like the anointed president, is President Nicolas Maduro. So, nangyari po, noong siya'y nahalal at nagkaroon ng eleksyon, nanalo siya, around 2016, kasi sa kanilang politika, there's a president and executive department. May National Assembly, which is yung legislator sa atin, Congress or Senator, and then Supreme Court. Noong eleksyon ng 2016 opposition, then President Chavez. So yung opposition nag-coalize, nagsama-sama sila, nagkaroon sila ng coalition of opposition. Ang tawag sa kanila is MUD. In Spanish, MUD yung pangalan nun. In English, they were called as Democratic Unity Roundtable. Ito yung pangalan nila. And then, parang 2/3 ng parliament nila was the opposition. And then,
yung one-third na natitira, yun yung administration representative. Ang ginawa niya una, pinasok niya ang Supreme Court. Sa Supreme Court, finar out niya lahat ng mga justice system. So ginamit niya yung kapangyarihan ng asawa niya para i-control yung mga judges. So paano ginawa niya? Kinuha niya lahat, yung 40 plus family members, ipinasok niya sa judiciary at lahat yon ibinigay niya yung mga key position sa Supreme Court and sa judiciary ng bansa nila. Ang masakit lang dito, they were selected not because of their qualification, but they were chosen because of their closeness doon sa pamilya at doon sa First Lady. So, at that time, kaya sabi nila, the political brain of the Maduro administration, even right now, was yung asawa, yung First Lady. So, ang nangyari dito, nung finorce out nila lahat ng Supreme Court justices, pinasok nila kasama yung asawa niya yung mga pamilya nila to sit as the head of Supreme Court, mga associate justices, and yung mga tao sa loob ng korte. So ano ginawa? March 2016, after mahalal si Nicolas Maduro, ang ginawa ang ginawa ng Supreme Court that was controlled by their family is nag-rule out na i-strip, tanggalin ang kapangyarihan ng National Assembly which was led primarily two-thirds of the opposition camp. So tinanggal. So ano nangyari? Yung mga Maduro at that time, together with his wife, they installed all of their oligarchs or their cronies or their allies sa politika. Pinasok nila doon sa National Assembly. And then, dito, nagkaroon ng napakalawak, napakalaking protest both locally and internationally sa regime ni Maduro. And kaya nagkaroon ng outrage at dumami yung mga local Venezuelans na umalis doon sa country nila, away from the country. Some of the countries that they went outside is Argentina, United States, Puerto Rico, and other neighboring countries na malapit. Wala nang nangyayari. And ang masakit dito, tumindi yung protesta, hindi hindi na siya ma-contain, and ang ginawa nila after few months na nabaliktad yung desisyon. Pero ang problema, kahit na binaliktad yung decision about this National Assembly, ang tindi na ng protesta mismo sa capital ng Venezuela, ang capital po nun is Caracas, um, hindi nila na-contain, tumindi yun. So on July 30, 2017, ng snap election. Ito na ang naging problema. Mga tao na binoto ng tao dito sa National Assembly. Pero kahit na binoto, nagkaroon ng pinakamalaki at malawakang pandaraya action. Bakit nagkaroon ng rig election? Kasi nung time na nagkaroon sila ng botohan noong July 30, 2017, originally ang nanalo is si opposition candidate Gonzales at that time. Problema, ang ginawa nila, binaliktad nila yung vote. Babalikan natin yung eleksyon. Yung eleksyon na nangyari noon is on exit poll kasi alam na ng mga opposition at that time ng eleksyon na magkakaroon ng malawakang pandaraya. So ang ginawa nila, in-scattered nila lahat ng mga volunteer nila sa every polling precinct from Caracas to other neighboring countries na may malaki silang voting majority. Alabas sa exit poll nila, nanalo sila ng 67%, tapos si Maduro less than 30%. Pero at midnight, elections was being tallied. Commission of Election doon sa bansa nila. O National Electorate Council, currently controlled by the Maduro cronies, nagbigay sila ng result na si Maduro daw ay 51.97% and Gonzales only had 43.18%. After that election happened, ang voting public ng Venezuela nagkaroon ng matinding rally, mas tumindi against Maduro, even United States, European Union, pati yung mga alay ng United States na mga Latin American countries, they disagree to what happened. So ano nangyari dito? Lumaki na lumaki yung discontent locally, tapos marami nang nagrereklamo, even United Nations pumasok na they don't agree with what happened doon sa election. So dito na
Yung tinatawag nilang massive abuse of power. Bakit kamo? Dahil noong nagpatuloy yung rally, nagkaroon ng matinding abuse of power. If you remember, and if we're gonna go back, ano ba talaga yung rason, pinakamalaking rason, bakit, di ba hindi naman talaga corruption, it's mainly because of abuse of power dahil maraming namamatay? It's the same thing na nangyari. After nung election, just 24 hours, pagkababa nung resulta, 24 people died. Sama po pati mga pulis na nag-aklas sa presidente, President Maduro at that time. 2,400 was arrested 24 hours. At napatunayan din dito by experts outside na nagkaroon ng vote rigging. Yung inilabas na sinabi ko sa inyo kanina na National Election Council ng Venezuela, malabas po na dinagdagan nila ng additional 5 million na tao doon sa numbers nila na hindi naman bumoto at the time of election. Ng mga eksperto, ang numero lang talaga ng bumoto nung eleksyon na yon ay less than 3 million. Pero ang pinroject at pinakita ng Maduro administration was there is an 8 million projected voters na bumoto nung eleksyon. Kaya na-project nila yung ganung numbers. And we all know, kapag alay mo yung nandoon sa election council, siyempre, saan nila ilalagay yung additional na 5 million votes, di ba? Siyempre, for the president. So, marami ang nagreklamo, even other people. At ano pa nangyari? The day na nangyayari ito, alam ni Maduro na magkakaroon ng matinding opposition. Ano pa ang ginawa niya? Finar out niya yung nag-iisang leader ng opposition after that election. At merong hawak, parang sabihin na natin parang ombudsman sa gobyerno ng Venezuela. Yung Attorney General na ang pangalan niya ay Ortega, siya ang leader ng opposition, tinanggal niya, inistrip nila ng power siya sa government nila. And then all or majority of every opposition from local, national was arrested within 24 hours. Aresto niya silang lahat. And ang balita ko pa, yung aresto na ginawa dito sa mga opposition leader was brutal. Like literally pinahiya, dinrag sa publiko and ginail. Tas ang masakit nun, magmula ng 2017 up until I think 2020 or 22, 23 I guess, just being opposition party or opposition representative or leaders against the Maduro regime. Talagang matindi po yung kinaharap ng mga Venezuelan dito po sa regime ni Maduro. Okay, so kung iisipin mo, ang baba na ng GDP, tas hyperinflation po sila. Guys, hindi ito inflation eh. Ang tawag dito is, tawag sa kanila ay hyperinflation. Bakit? Hindi po tumaas yung presyo ng mga bilhin, kundi sumobrang taas na hindi na ma-acquire ng mga tao kahit yung mga basic needs nila. So, the next question is, paano sila nabubuhay? Paano nabubuhay ang Venezuela? Knowing na taas ang inflation rate nila or hyperinflated. So, number one, magtanong muna tayo, ano nangyari sa oil reserve nila? Kasi syempre, marami silang oil reserve. So, remember, nagkaroon ng blockade. Nung nawala sa power si Chavez, si Maduro, nagkaroon ng disagreement ng Amerika sa Venezuela. So, because of the election, ginawa ng Amerika, nagkaroon sila ng malawakang blockade. Ano 'yon? Binlockade nila yung production ng oil. So walang pumapasok na oil or hindi makapagbenta ng oil or hindi masuportahan yung oil production ng Venezuela from the western countries. Yung ginawa nila na facilities, ang ginawa nila doon is umalis yung mga investors or yung may-ari ng oil factories doon sa Venezuela, sila'y umalis tapos naiwan yung mga facilities doon. Kasi nung election kasi isa sa mga parang pinush ni Maduro na yun daw pong kahirapan sa Venezuela ay dahil daw po sa mga oligarch na may hawak nung may hawak yung mga companies na may hawak ng oil refinery. Kaso ang ginawa niya, instead of helping them or tulungan yung mga may-ari nung oil facility, pwersahan niya pong
na nagsusupervise nitong mga oil facility. So ang nangyari, instead of privatizing, yung mga oil company, ginawa niya pong government owned. So sila yung nagkokontrol. Ito ang problema natin. Tatandaan niyo po, whenever ang gobyerno ang umahawak ng isang negosyo, malapit pa po sa sikat ng araw, they usually fail. Bakit? Kasi po ang gobyerno, hindi po one example na mapapansin po natin na hindi 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 magandang ginagawa ng gobyerno pagdating sa paghawak ng mga businesses. For example, tollway. Kung ang tollway natin hawak ng government, mahihirapan tayong mag-repair ng mga daan. Bakit? Kasi laging may korapsyon, mabagal ang serbisyo. Pagka ibang presidente ang umupo, iiba ang kanilang perspective sa gusto nilang gawin sa bansa. Ang hirap ng progress. So, knowing that, one example, ang ginawa ni Maduro on his country, pinrivatize niya yung gas. Ang problema, dahil may embargo, may blockade, hindi sila makapagbenta sa mga western countries. So, ang ginawa niya, ito na. Para mabuhay siya, country niya, kumuha siya ng support. Ito po yung mga countries na hininga niya ng support. One, Russia. Kumuha siya ng support sa Russia for weapons and military support. Kasi wala hindi siya tinutulungan ng Amerika at saka EU. Second, humingi siya ng tulong sa China. Anong ginawa ng China? They loan Venezuela close to a total of 60 billion loans sa country niya. Plus, nagkaroon sila ng agreement na sige, ibenta mo in a cheaper price pero pauutangin kita para ituloy mo yung production mo ng oil. So, ganun yung nakuha nila agreement sa China. Third, Iran. Iran naman to have a diplomatic support outside the Western countries and technological assistance from Iran. Kaya 'di ba may mga kwento-kwento before about nuclear armament ng Venezuela, ba? And ang sabi nila it's more of because of the assistance of the country of Iran. And then fourth, Turkey. Ang binigay naman ng Turkey sa kanila is influence and also ally. Kasi alam natin ang Turkey is neutral. Paano ko masasabi? Parang yung bansang Turkey is sala sa lamig, sala sa init. Kung saan sila may interest, doon sila. Pero wala silang legitimate na strong alliance with one particular country like US. So four countries ang una nilang pinuntahan to help them out. So ito na. So nung panahon na yon, so nandito na si Maduro, so alam na natin yung about sa oil. Second, anong ginawa nila doon sa currency nila? Kasi being a president, awa kasi ni Maduro, nung pag-upo niya, dahil nga nagkaroon na ng embargo, ito na nakakuha na siya ng support sa China, inano niya po, inayos niya, dinevaluate niya po yung currency ng Bolivar. Yung po yung currency ng Venezuela. Ano pong ginawa niya dito? Sorry for the term, pero ito po yung pinakamatindi at first time ko po ito na hindi ko malunok na ginawa ng isang presidente sa kanyang citizen. Binago niya po yung currency valuation ng kanyang bansa. Bolivar po dati Bolivar, change na po yung exchange rate. Change na yung 10 bolivars into 1 US dollars. Pero ito yung catch. 10 bolivars into $1 currency exchange, ginawa niya lang po yun sa mga crony, oligarchs at allies niya po. So in short, nagtatamasa sila ng ganung kagandang currency doon sa country nila while other people are suffering. Why? Kasi yung hindi nila ally, opposition leaders, ang ginawa ni Maduro, ang exchange rates ay 12,163 bolivars into 1 US dollars. So another question, paano nakukuha ng mga citizen yun? 'Di ba? What they did, those citizens went to black market. So doon sila nakakakuha ng pera, doon sila para makakuha nitong amount na ito. Kaya kung tutusin, kaya yung sinabi ko sa inyo kanina earlier, marami pong video na makikita kayo sa YouTube na yung ibang tao talaga sako-sako sila kumuha ng pera, magpapalit sa exchange rate kasi nga 12,163 bolivars is only 1 US dollars. So ang question dyan, so matindi na yung corruption, na-devalue na yung currency. So paano yung mga tao nabubuhay? Okay? Paano yung korupsyon? Paano nangyari yung korupsyon? Based sa nakita nating research about this issue, alabas po dito that corruption stems into how Maduro play it out para mula noong 2017 up until today.
2025, stay siya sa kanyang even on our situation before, people power. Ito po ba yung pinakamalaking key component ng people power nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr.? 'Di ba po, aside from the people is yung bumaliktad din po yung cronies niya sa Supreme Court at cronies niya sa National Assembly kasi lahat yon is pro Maduro. Ginamit niya yon to hold his power. Ginamit niya rin ang military para tulungan siyang ma-hold yung power niya. Sa paanong paraan? Natatandaan niyo po yung sinabi ko kanina na 10 bolivars is equal to $1. Sinama niya po doon lahat ng high-ranking generals ng military niya na makakuha ng ganitong benepisyo. Pero kapag ka yung regular military ka lang or wala kang posisyon sa military, babagsak ka doon sa 12,163 bolivars into $1. So ang ginawa niya po dito, so itong mga generals, nakukuha nila yung ganong incentive ni Maduro yung control ng pagkain sa mga generals. So in short, nangyayaring siste, itong mga military general nakakapag-import ng produkto, ng pagkain kay Maduro, binibenta ni Maduro with the price of 10 bolivars into $1. Ang ginagawa nitong mga corrupt na mga to $1 pricing. So in short, ganitong paraan, para nga naman hindi siya ma-ouster. Even if for how many years nakikita yung corruption, matindi yung protesta, yung military people, pati yung mga generals, nasa sa kanya. Kaya kumikita ng kumikita ng kumikita for how many years yung mga generals by importing different kind of foods sa mga citizen. Ang nangyari dito is that nung panahon niya, I think up until today, paldo-paldo ika nga, paldo-paldo yung kinikita ng mga military generals under Maduro regime. Tapos, sabi din dito, yung mga generals din are also linked with drug trafficking routes. So ang ginagawa din daw po nila is sila din po yung nagmamatyag ng mga export ng mga drugs inside and outside Venezuela, going to United States, going to other parts of Latin America, and some are actually also going to China. And as far as I can remember, even President Trump says ang ginagawa po nila, yung mga raw materials for drugs na galing China, ini-export po, dinadala sa Venezuela. O sa Venezuela, refine nila yung raw products na tapos yung raw materials by boat, dinadala po sa um, dinadala po sa Florida, the United States. Yun po yung parang port of entry. And they have been doing it for quite some time since Maduro came into office. Kaya nung first term pa lang ni Trump, matinding-matinding galit niya kasi nalaman niya po talaga na this is the way how drugs work, how it works and how it got flooded sa Amerika. Kaya po naririnig niyo yung salitang fentanyl or fentanyl, yan. Yun po yung isa sa mga drugs na nire-refine, import yung raw materials sa Venezuela, nire-refine sa Venezuela, dinadala by boat. Tapos merong mga secret lab, apparently, sa iba't ibang state dito sa Amerika, na doon nila ginagawa yung mass production ng drugs. More than 100,000 of kids, 100,000 of people were dying because of this. Kasi po, ang nangyari, kung may mga tao po dito na nakatira po sa States, marami po mga balita before, even Trump were saying, na yung ibang raw materials nung fentanyl na yon ibinebenta sa mga streets or black market. Tapos yung iba, mina-market po nila dito sa States na parang pain reliever or cocaine. Tapos ang laman po pala noon ay fentanyl. Tapos kasi alam naman natin, yung ganung medication po or medicine, meron pong certain grade or degree lang na pwede nating i-take as a human being. Pagkatapos nun, pag sumobra ka, magiging toxic yun sa katawan mo. Kaya maraming mga kabataan ang naapektuhan at marami pong namatay. I think first year of Trump and the year of President Biden, I think more than 1 million pa nga ang naitalang namatay. And this is across the board from any age. Hindi ko alam kung may bata. Hindi ko alam kung may baby, pero alam ko may bata at alam ko may mga matatanda. Yung sinasama nila, minimix nila sa party drugs, pain drugs, opioids. Okay, so so far, ano ba yung maikikwento ko sa inyo right now?
Ano ano na nangyari ngayon kay Maduro? Papaano naman nangyari yung invasion na sinasabi nitong mga international media? Paano nangyari lahat yun? Ikukuwento natin ngayon. So, ngayon alam niyo na yung nangyari sa country. Ano yung history, bakit nandiyan si Maduro, bakit siya kinuha. So, fast forward tayo. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mismong nangyari before nitong time na ito na kinuha siya sa Venezuela. Before pa po ito mangyari, yung second term ni Pangulong, Trump, nung first term na po, tinry niya na pong makipag-usap kay Nicolas Maduro. Marami na po siyang ginawang sanction, blockade, para lang po ma-stop yoong export ng drugs papuntang Amerika. Finrose niya yung assets ng pamilya niya, allies niya, pati yung mga generals. Nagkaroon na rin ng military invention nung first term ni Trump at nag-lean towards or nag-support na rin si President Trump doon sa mga opposition leader na every election or whenever there's a uprising locally, support niya yung mga leader noong opposition. Ang problema, hindi pa rin nag-work. So, fast forward, September 2025, yung crusade ni President Trump to actually finish itong drug cartel na ito na nanggagaling sa Venezuela. September 2025, nagsimula siya sa mga small boat using yung drones at saka laser drones ng um, War Department ng Amerika. Marami silang boat na dinestroy at that time. Makikita niyo po sa online nito sa YouTube, makikita niyo po yung mga drone videos na pinapasabog nila yung mga boat na ito po na sabi nga po ng ating Secretary of War, Pete Hegseth, sabi niya na these small drugs were smuggling cocaine papunta po sa American shore. Usually doon po sa out outside shore ng Florida. Yun yung parang kinikwento nila. Mula daw po doon sa Caribbean, sa dagat ng Caribbean, so mga boat na to coming from Venezuela, daong sila sa Caribbean shores, mula Caribbean diretso sila ng Florida. From the day of capture po ni President Trump, itong operation na to ay tinawag po nilang Operation Absolute Resolve. Nakapaloob po dito ang iba't ibang departamento po ng Armed Forces ng Amerika. Nandito po niya po ang pinakamalaki sa buong mundo na aircraft carrier po ng Amerika, the USS Gerald Ford, more than above 15,000 soldiers sa iba't ibang department po ng Armed Forces coming from the Space Force, Army, Navy, Marine na sumali po dito sa strike group. Noong time po na nagsisimula na po silang magplano, isa po sa ginawa ng ating Pangulo, na aming Pangulo po si President Trump, sinara niya po ang airspace ng buong Venezuelan territory. Then, nagsimula na silang i-blockade lahat ng transportation, lahat ng movement, lahat ng gas, oil tanker, papasok at palabas po port. Even if hindi siya kasali sa sanction na binlock po nila at that time before they even start yung operation. December 2024, yung panahon ng December 2024, 2025, nagkaroon ng drone strike ang CIA sa isang dock facility malapit po sa port ng Venezuela na kung saan daw po dito nagsisimula yung pag-produce ng drug facility. Then June 2, 2026, significant, ito po yung panahon na dumating po at bumisita po yung mga delegates po from China at nakipagkamay kay Maduro. Ito po yung panahon na parang nagpautang ulit ang China sa Venezuela and nagkaroon sila ng parang signing. Then after nun, kinagabihan, dito na nagsimula yung operation. A lot of people, and it's a good thing that I was researching this report. There was an insider report that President Trump already authorized this plan to start days before. Sinasabi daw po before December 25 si President Trump. Sabi niya dito, kaya daw po noong December 24 pa lang ang CIA drone strike. Pagkatas pumasok ng CIA sa Venezuela, nagkaroon sila ng drone strike. Sunod na ginawa nila is um, yung CIA ay inatasan po na manmanan si President Nicolas Maduro to where he goes, yung location niya,
daw pong ginagawa niya, anong mga suot niya, sino lagi niyang kasama, 'di ba? So nung nakita nila yung location na-confirm ng CIA at that time, I think if I'm not mistaken, 10:46 PM po Eastern Standard Time, Mar-a-Lago, Florida, kung nasaan po yung aming, president. He did a go signal for the entire armed forces ng Amerika to start the operation. Once they confirmed it, ang nawa po 2 AM, 2 AM of January 2, 2026 Venezuelan time, na-brief po ang Delta Force ng Delta Force ng hindi, AFP, I'm sorry, Armed Forces ng Amerika, na-brief sila kung saan nila ita-targetin yung operation. And then, the operation was called Absolute Resolve. Unang atake daw po nila, pumasok muna yung military aircraft coming from 20 different bases. Galing sa USS Gerald Ford, Puerto Rico, Florida, Bahamas, and other small bases saan po nanggaling yung mga aircraft nila. And then, ang una daw po nila inatake is yung mga military bases po across Venezuela. And I wanna show you a map po. Bigyan ko na lang. Okay, ito po yung mga una nilang pinuntirya gamit ang kanilang mga air and missile capabilities. La Guaira Port, Bolivarian Navy Military Academy, Cagigal Observatory, Fort Tuna Military Base, yun po yung pinakamalaki military base ng Venezuela sa Caracas. Antenas El Volcan, nandoon po yung radar at saka jamming devices ng Venezuela. Generalismo Francisco de Miranda Air Base sa La Carlota, Venezuela. Dito naman po yung Air Force at saka Navy armament ng Venezuela. Yung Higuerote Airport, maaari daw po, ang sabi nila, maaari maging escape route ni President Nicolas Maduro if ever mangyari yon. So yun muna daw po yung inatake nila from the start. Pagkatapos sila atakihin, within 30 minutes daw po, yung low-lying helicopters at saka Apache, papasok po doon sa capital ng Caracas. Guys, sasabihin ko po sa inyo, this is a joint effort po ng buong departamento ng War Department ng Amerika. Using aircraft, drone, CIA, NSA, Space Force, NGA, Cyber Command, Air, Navy, and Marine. Sabay-sabay po sila pumasok after nung missile attack. And then, sabi dito, nung natuntun po nila yung mismo location ni Maduro, elite force na Delta Force, pumasok sila doon sa compound. By dawn, nakuha na po nila si Maduro at saka yung asawa niya. Liwanag po ni President Trump dito, nagmamadali daw po si Nicolas Maduro sa pagtulog niya mula doon sa bed niya, papunta daw po sa bunker. Ang rason lang daw po kung bakit nakuha siya ng Delta Force is that nung tinatry niya pong ilak yung pinto doon sa bunker niya, hindi niya daw po malak. So, pinwersa nung Delta Force buksan yung pinto, tas doon siya nahuli kasama yung asawa niya. Capture time was 3:29 Eastern Standard Time for exfiltration, and this was the perfect and one of the fastest ever in the American military operation that they even did before. Less than 3 hours po ang whole operation upon capturing President Nicolas Maduro. Pero other than that po, wala po nasaktan on the American side. Vice President po, ang pangalan niya po, last name niya is Rodriguez. They were asking for sign of help. Sign of life ni President Nicolas Maduro. And, nakita po natin mga pictures at saka videos that he was onboarding from an aircraft coming from, I think, if I'm not mistaken, an aircraft coming from Guantanamo Bay. Tapos dinadala siya sa another aircraft going to, I think, New York or Texas. Doon nila na-confirm na buhay pa talaga si Maduro. Vehemently, they are condemning what's happening na ginawa ng Amerika, and they don't like it. So, yun yung nangyari, yun yung whole operation. As far as I know, kung ako po ay nagkulang sa mga details, just insert some information ito ko sa inyo. As per the cases naman po, so na-capture na siya po, Nicolas Maduro at saka kanyang asawa, yung First Lady, nasa detention center facility po sila dito sa Brooklyn, New York. Sila po ay haharap sa unang court hearing nila tomorrow, Eastern Standard Time, I think 8 or 9 AM New York time, tomorrow Monday. Ano po yung mga naikaso sa kanya? Okay? In the American law,
Ang sabi po ng aming Attorney General Bundy, narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy, possession of machine guns and destructive devices. Apat, conspiracy to possess machine guns and destructive devices against United States of America. Ang sabi po dito, itong mga case na ito was originally filed 2020 po ng mga prosecutor sa Manhattan, New York, at kasama daw po dito si Maduro at 15 government official po na apparently nakita nila na nagta-transport ng cocaine going to America. At 2020 daw po meron na pong nilabas na reward kung sino daw po makakapaghanap kay Nicolas Maduro at yung asawa niya at yung ibang government official, at ang reward po is $50 million. And this was 2020. So talagang fugitive na po talaga siya even before. Okay, international opinion pag-usapan natin. A lot of people were saying, 'di ba, hati ang opinion. Yung mga against, syempre yung mga alay ng Venezuela, Russia, Iran, China, Colombia. Apparently Colombia na lang yung nag-iisang um, member ng Latin American countries na kaalyado ni Nicolas Maduro, and also Turkey. Sino naman yung pro? Siyempre, kaalyado ni President Trump. Argentina, exiles ng Venezuela na nasa Amerika ngayon, especially sa Florida. Um, yung Nobel Peace Prize winner na dating tumakbo na president against Nicolas Maduro, na ang pangalan niya po ay Marina Corina Machado. So another question is, ang presidente ba na nahuli na si Nicolas Maduro ay considered as prisoner under arrest by the United States of America? Ang paliwanag nila dito, under the law ng Amerika, nagsimula yon when FBI arrested Nicolas Maduro on the Venezuelan soil sa Caracas. At ang sabi dito, ang naging transportation po pala is ang daming location na pinag-transfer ng isang helicopter. Dinala siya sa USS Iwo Jima, isang I think it's an anti-aircraft carrier. And then from USS Iwo Jima, Guantanamo Bay. From Guantanamo Bay, I think New York. And then as of this moment, nakikipagtulungan na po sila together with Secretary Marco Rubio kung ano po yung magiging detalye, kung paano yung magiging transition. Ang sinabi din ni President Trump dito is that um, kung hindi makikipagkasundo at hindi mafu-fulfill ng Venezuelan government yung mga gusto ng Amerika, hindi ko nakikita siyang legal kasi hindi humingi ng pahintulot ang aming pangulo sa Kongreso to reenact yung ganoong aksyon. Pero para sa akin kasi mas uunahin ko yung sentiment ng mga tao at saka yung mga nag-exile na outside Venezuela to actually prioritize getting these people, especially may kaso siya dito sa Amerika. Kaso siyempre, usually yung issue dito depende kung anong perspective mo. Merong pro, merong anti, 'di ba? Another question, ito na-open up ito kanina sa isang live ni Sir Bagtit sa kanyang channel. Naitanong sa kanya kung ang Pilipinas ba ay dapat magsalita, at saka na-open up din na parang yung mga dilawan sinasabi na dapat kondenahin. This is my selfish opinion about this. Unang-una, graphically ang layo po natin sa sa Atlantic continent, sa South American continent or sa South American countries or sa Venezuela. Bakit po tayo osyoso? Yes, maaari kasi nagsalita United Nation, maaaring nagko-condemn sila, bakit hindi tayo. Kasi ang takot ko lang po kasi ganito, 'pag nakisawsaw tayo, especially ngayon mainit ang dugo ni President Trump sa mga taong kaalyado niya at saka hindi niya kaalyado. Maaari kasi maging disadvantage to our country. Guys, tandaan niyo po, you all very knowledgeable about this. Noong panahon ng COVID under Duterte administration, yung utang ng bansa natin sa international bank, 'di ba? Tumalon nung COVID, 'di ba? Hanggang ngayon po, makikialam pa tayo at may sasabihin pa tayo against or pro at makikisawsaw tayo, it will not be advantage to our country. Pangatlo, alam po natin that there is a high imminent attack of China to Taiwan. Pag nangyari po iyon, tandaan niyo po,
we have Filipinos in Taiwan, either OFWs or probably citizen sa bansang alam po natin that we have a limited capability. Malapit lang po ang Taiwan sa Pilipinas to extract those people. Again, kakailanganin na naman natin ng tulong ng Amerika for that. Kaya ako, for me, um, uh, I would suggest it would be best if we would just, probably not talk about it for now. Ako masusunod kung ako magiging presidente, let's just sit down, muna tayo magsalita, wag tayo magbigay ng opinion up until makita natin yung biggest picture. Kasi kung ito'y maging mali, hindi naman tayo tatamaan kasi this is, President Trump decision. Kung ito'y maging tama, tayo naman nakita natin yung bagay na pagbibigay natin ng opinion ay makakatulong sa akin. Well, we can have an opinion. Pero sa ngayon po, wag po muna. Ang pinapanalangin ko, wag muna po tayo magsalita, yung gobyerno natin for this. Kasi this is not our war. This is not even our fight. At tayong kinalaman sa Venezuela. At baka mamaya, kung inaasam nating tulong pagka may nangyari sa West Philippine Sea or sa Taiwan, baka mamaya po magkaroon pa tayo ng issue. So, yun lang yung opinion ko. Pasensya na, hindi ko nabasa yung mga comment ninyo, pero now, naku po, ang haba. I'll try my best to read it. Thank you po sa pagpunta. If you haven't po, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Also, if you wanna replay this video, iban po sa YouTube, meron po tayong Facebook group. I-add nyo po ako doon, Philcast. Just find it there. Spotify, kung mahilig kayo makinig lang ng audio, sa Spotify, pwede nyo rin po akong marinig doon. Okay, bigyan ng preferred value or currency yung kanyang mga alay. At saka ito pa, guys, remember, noong time na nag-back out ang Western countries sa Venezuela, karoon ng hyperinflation. Isipin niyo po, nung panahon ni Duterte, ang kinikilingan niya na bansa at that time, 'di ba China? There were a lot of experts, even in the military sides of military side na mga expert, even people who has been studying about West Philippine Sea, all of them unanimously saying na mali ang ginawa ni President Duterte dahil hindi niya alam kung ano ang backup plan ng China sa sa country natin. Kasi po, kung maiintindihan niyo po yung geopolitics, yan, ikukuwento ko sa inyo ng konti lang, yung ating kaalaman. Sa geopolitics po, ang ginagawa ng China is they prioritize yung trade routes. Yung daanan, yung mga ruta ng daanan ng barko, ng eroplano, para magkaroon ng trading, para mas mabilis. Kung makuha nila yung mga trade routes na hindi na sila gano'n magbabayad ng mahal or hindi na sila magkakaroon ng issue para maibenta nila yung mga kalakal nila from China. Ang problema dito is that dahil nga nanalo tayo ng 2016 at pinushto ni Pinoy, hindi nakaubra ang China dati sa West Philippine Sea kasi maraming nagpo-push. Kung nawala si Pinoy, hindi na natin ipinush yung 2016 or 2017 arbitral award na napanalunan natin sa UNCLOS. Kaya pumasok itong China, nagkaroon ng POGO, mas marami mga investor bumili. Correct me if I'm wrong. There are a lot of lands sa Pilipinas na malapit po sa base militar ng Pilipinas po ang apparently naibenta o nabili ng Chinese investor. Paliwanag po ng military strategist dito, ang reason kung ba't nila binibili ito is to get information from our country. Why? Kasi pwede nilang gamitin yung information na 'to against the government or to use this as their advantage against the Americans. Kasi tandaan niyo po, one of the reasons why President Trump ang bansang Venezuela na para bang nag-iiba ng direksyon towards China, kanilang pagiging alyansa, it's because of China po. Noong panahon ng 2016, 2017, umupo si Maduro na magkaroon ng agreement ang China at ang Venezuela. Ang problema dito, ang sinasabi ng China sa gobyerno ng Venezuela at sa mga tao na they are trying to put peace deal agreement headed by China para daw po na magkaroon ng peace on Latin America at paraan ng pagpapautang nila dito sa mga bansa na ito. Ang problema naman, ang paliwanag dito ni President Trump is this. This is a national security issue with regards to United States of America. China is way far from Asia. Bakit uunahin ng China
ang Latin America na napakalayo geographically from China. Ang paliwanag dito ni President Trump is, una, gusto niyang pautangin itong mga bansa na ito, tapos hindi nila mababayaran, and then they will have the control of that government. Tapos, pag nakuha nila yung control, what they gonna do is to first prioritize trading routes or shipping routes para sa kalakal. Second, pasukin nila yung gobyerno. Sila mag install ng pro-Chinese president or vice president. And fourth, kikripple nila yung economy based on what the Communist Party of China wants them to do. Kung gusto ng China mag-import or mag-export ka ng drugs going to America, they will follow it kasi may utang sila, hindi nila mabayaran. So yun yung mga isa sa mga paliwanag din sinasabi ni Trump. Yun yung parang naging issue why Trump decided to do this activity. Kaya po para sa akin, ni Pangulong Duterte dati to lean towards China about this. Ewan ko po kung narinig niyo, 'di ba one of the biggest issue na ipinukol kay Pangulong Duterte before is yung Pharmally na hindi na natin narinig. Yung pagbili ng Sinovac na vaccine na parang overpriced daw po na binili natin at that time. So ang daming issue na nag-i-stem just because we are very much allied towards China at that time. So, ayun lang natatakot ako na baka magpatuloy kasi at buti nga and ito naman kinukuwento ko lang sa inyo based sa napanood ko na military expert. Buti na lang daw nanalo si Pangulong Marcos and we move our shift towards the American side kaysa daw po sa China. Oh, 'di ba? At isa pa po, meron din po ako sasabihin sa inyo na siguro po hindi niyo pa po naririnig. In geopolitics po, alam naman po natin that China is on Asia, right? And America is on the Atlantic side. Isa po sa mga na-discover po ni President Trump before kung paano po minamanipulate ng China is that dahil po nagkaroon ng tariff, nilagyan po ng tariff ni President Trump ng China at that time, ng China para mas kumita sila dahil meron silang alliances sa Vietnam, Thailand, and other countries in the Southeast Asian region. Yung pong mga produkto na made in China, shini-ship po dito sa mga bansa na 'to. At itong mga bansa na 'to, to some reason, tinatanggal po nila yung tarheta na made in China. Tapos nilalagay nila nung made in Vietnam, made in Thailand, yung mga gano'n. Tapos shini-shift nila from those countries going to America. So ano nangyayari? Nagogoyo nila through that alliances na ginagawa ng China, peace alliances, nila yung mga bansa na tapos yung mga bansa naman like Vietnam or Thailand, magandang trading agreement. So parang inaabuso nila sa ganoong paraan. Ngayon, why President Trump is really trying to stop China ting sa fair trade agreement, trade o pangangalakal. Yun yung nakita ni President Trump. And also, maniwala po kayo sa hindi, wala po akong problema sa Chinese people. Kahit sabi po yan ni President Trump, ang problema lang niya directly is the Chinese government, which taking advantage of all the money that they have and using it against the countries na sinasabi nilang kaalyado pero pautangin, bibigyan ng malaking interes, tapos pag hindi nakapagbayad, then that's where they gonna start taking advantage of this country. Kung naririnig niyo po yung Belt and Road Initiative ng China, diyan nagsimula yan. 'Di ba sa WPS yung 9 dash line? 'Di ba? Tapos may kwento pa nga diyan, isa daw sa mga plano ng China before, years ago, din daw po yung mga isla na malapit sa Palawan at hindi ako magtataka baka bukas gumising na lang tayo, baka mamaya sabihin ng China, yung Palawan kasali. Kasi baka may tumapak daw sa lupa ng kalupaan ng Palawan at sa kanila na daw yon, 'di ba? So it doesn't make any sense. So ayun lang, ano sabi ni Nix Mendoza Channel, "Thanks Phil ka sa informative topic." Thank you po. Maka-China si Pres Duterte, yes tama ka diyan host. Pansin niyo ba lahat ng mga nahuhuli na may lab ng shabu ay mga Chinese? Napakadami na nahuli ng may mga laboratory na shabu sa ating bansa mga Chinese. Correct. Actually, there's more information that I wanted to share to you about this. Magfo-focus lang ako dito sa nangyaring paghuli kay President Nicolas Maduro. Again, sabihin ko po sa inyo, this is the most awaited. Ako po kasi meron akong kaibigang Venezuelan. Umiiyak nga siya nung kausap ko siya actually kanina lang, umaga, dun sa country na yon. And I hope magkaroon ng magandang transition of government. What I don't like is that, yes, para magpakita sa New York, pero legally, hindi kasi inapprove ng Kongreso na Amerika yon. So,
baka ma-technical siya. Baka yun ang maging problema niya. Yun lang naman yung iniisip ko dun. Pero other than that, yeah, wala na po. Wala naman akong masasabi diyan. Ayan, kain na araw. Ay, hello po, hello, hello. Message mo lang ako sa Facebook. Dun I'm sorry. Dun tayo mag-ano, dun tayo mag-usap ng schedule. Pero thank you, kain na araw. Tingnan natin yung mga tanong dito. Bakit natin? Andrea D. Channel, sabi niya dito, parang kay Bin Laden from the movie Dark Zero 30. Ang bilis nila nakita and napatay. Correct. Bilis nga, sobrang bilis. Ano 'to? Pero bakit sa press con ni Trump mention about drugs, about oil lang ang, na-mention niya? Yes, hindi niya na-mention 'yun kasi at first kasi ang tema ng pagtatanong kasi parang ang iniisip lang ni Trump is to invade Venezuela and to get the oil reserve. Pero ang projection kasi ng mga expert, even if i-invade ng, Amerika at pumasok lahat ng investor, aabutin daw talaga almost a minimum of 20 years at limpak-limpak na salapi para lang daw po maayos yung oil facility production. So, it doesn't para sa akin, it doesn't make sense pa rin kahit na kung ganun man ang anggulo na sinasabi ng mga media personnel about ano pa ba, may mga tanong pa po ba kayo? Ito na yung panahon para kayo ay makapagtanong at saka mamaya po meron okey, okey, okey. Tingnan ko kung may tanong pa po ba kayo? I think we're all good, dito 'no? Sabi ni Mang Mags, "Yes for me ginawa ni Trump. Sobrang kawawa na ang mga Venezuelan namatay dahil sa gutom." Correct. 30 I think 47% for every, Venezuelan, people, 9 out of 10 are malnourished, if I'm not mistaken. Malnourished or, parang ano, malnourished or below doon sa BMI, yun dapat na weight nila. And then, ano pa ba sabi ni sorry, binabasa ko na lang po yung sa dulo, dahil hindi ko na po nasubaybayan yung nauna. Nix Mendoza, wala naman tayong problem sa mga Chinese pero napakaraming nahuhuli dito mga lahi nila. Correct. Papaano gamit nila yung naabuso nila yung dati, 'di ba? Nung kay, Duterte. Sabi ni Yusek Goldi dito, "Ako bro tingin ko it is good for Venezuelan people kasi it is bad for international law. Lakas loob ng China, Russia at iba pang countries na magiging aggressive." Yes, may pros and cons. Ewan ko, sa'kin kasi Yusek Goldi para sa ano, parang tinitignan ko siya in a 50-50 lens. Na hindi ko naman puwedeng sabihing tamang-tama, hindi ko rin sinasabing maling-mali. Kaso nga lang ang isa sa mga tinitignan ko ngayon is yung galawan ng politics sa Middle East. Kung i-re-refine yung oil, sinong unang tatamaan? Kasi ang Venezuela po ang number 1 na may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo. Pangalawa lang po ang Saudi Arabia. I think 300 plus tons of reserve oil meron sila compared to Saudi Arabia na 150 lang or less pa na reserve ng oil. I really don't know. Kasi usually, I just wanted to see how things gonna work out, how things gonna play out. Mag-aaklas ba yung mga Venezuelan citizen? I don't know. Magkakaroon ba ng snap election sa Venezuela? I really don't know. Kasi sa ngayon kasi ang issue diyan, ang National Assembly composed majority of the pro-administration, wala namang opposition kasi nga pinapakulong nila. So, I don't know kung magkakaroon sila ng snap election. So, hindi natin alam. So, yun lang. Yung mga nasabi ko po sa inyo, it took me, I would say 2 days to research it. Hopefully na-appreciate niyo yun and, I think pitong different kind of expert yung binasa at ni-research ko ng mga article at saka pinanood. 2 ata sa military, 1 expert sa Navy, 1 expert sa Space Command at saka dagdag ko na 'no, para lang sa additional information, hindi naman yun na kailangang malaman, pero additional information na gumamit po ang Amerika ng Space Command. Using satellite vision, naman po nila doon nung minaman-manan nila si Maduro, nalaman nila kung nasaan siyang parte ng kwarto, ng compound na tinutulugan niya. Nalaman din nila miski yung galaw ng mga aso at saka bodyguard doon. Kaya po nung tinarget nila yung unang target daw po, air attack target ng mga missiles, target nila yung malaki concentration ng air defense missile kasi nga daw po hindi makakapasok yung mga low-lying Apache helicopters doon sa compound. Ayun lang, additional information lang naman. Masyado po kasi akong geek sa mga ganyang information kaya, natutuwa ako na natutuwa akong, pag-aralan siya. Totoo tingin mo bro in the long term mas maganda yung ginawa ni Trump sa oil supply for the whole world?
hence mag-e-effect sa oil price and inflation. Para sa akin, kung titignan po natin yung graph, I also researched this oil prices po ng buong mundo nung nagkaroon ng Russia-Ukraine war, labas na bumaba ng bahagya yung oil prices natin nung nagkaroon ng Russia-Ukraine war. Tapos na-maintain siya. Kasi ang nangyayari po, yung paliwanag nung nakita ko dun sa article na yun, is that ang paliwanag po pala na the Middle East countries at saka ibang countries na nag-i-import at nag-e-export ng oil, meron sila daw pong paraan to buffer yung price ng oil. Then yung bawat country, yung mga countries na merong reserve na oil, i-stop sila ng export ng oil at ginagamit nila yun sa kanilang mga countries tulad ng Amerika, ginagamit natin yung oil reserve natin kapag kinakailangan. And then parang ang paliwanag niya dito, it's more of like hindi naman ganun katindi yung magiging effect. Ang problema lang diyan, gaano katagal para i-improve nila yung facility sa Venezuela kung talagang sirang-sira. Kasi it will take years, to do it. So that probably may be a long-term bad effect, presyo ng merkado ng krudo. Kesa naman sa ganito yung presyo ng krudo man lang natin magamit hindi man lang natin ma-extract yung oil sa Venezuela. Kasi ang iniisip ko po diyan ganito, kung may kakompetensyang Saudi Arabia sa pagbebenta ng krudo sa merkado, kunwari karoon ng price change pagdating sa presyohan ng oil. Sino makikinabang? Eh di tayo din. May kakumpetensya ng Saudi Arabia eh. Minomonopolize yung presyo ng crudo. Kaya di ba may APEC? Yung coalition ng mga parang oil producing company if I'm not mistaken. Pasok ang Venezuela doon and then they can probably uh, be another player sa pag-produce ng oil. Eh di it will be a benefit. Magkakaroon ng price differences or I don't know, change in price of oil. Yun lang tingin ko, pero I still need to research more about it. So yun lang, maraming salamat. Kita-kita tayo mamaya. Guys, maraming salamat. And again, it was a pleasure for me to talk to you about this situation na biglaan live. Ayan. Sayang late ako, ganda pa naman discussion. Oo, basta next time po, later, 9 AM Philippine time, babalik po tayo mag-live. In-invite ko to talk about yung mga wishlist namin kay President Bongbong Marcos is 2026. And so far, na po tayo for the whole week ng makiki-join sa atin, makikipagkwentuhan. And I'm so excited po dahil ang dami ko po talagang gustong i-share sa inyo. Insider reports, Tweety Birds na narinig ko at nalaman ko, ayan, i-share ko po sa inyo lahat 'yan. So, sana magkita-kita tayo and, again, don't forget to share, like, and subscribe. Makikita niyo na po ako sa YouTube, sa Facebook, hanapin niyo lang po yung Philcast, add niyo ako diyan. Makikita niyo rin po ako sa Spotify kung mahilig kayo makinig. Kung mahilig po kayo makinig ng mga audiobooks, Spotify, hanapin niyo lang po yung Philcast doon. And ano pa ba, gusto ko pa magdagdag ng X kaso mag-isa lang po, I cannot I cannot handle all of those work. Yun po, next time kita-kita tayo. And again, God bless po sa inyo lahat. Thank you po.